Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and today ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung aking everyday super natural makeup look. So it's only 5:45 in the morning and meron akong gig ngayon kaya ganyan kaaga. Pero naisipan ko lang na i-film at ipakita sa inyo kung paano ko nga gawin yung everyday makeup look ko, yung go-to makeup look ko since meron pa akong konting time para ipakita yun sa inyo. So kung gusto nyong makita kung paano ko gawin yung super duper mega ultra natural everyday makeup look ko, then please keep on watching. Nakapag-toner na ako. Ayun, nakita nyo nun basa pa yung buhok ko. So, kakaligo ko lang. Pero hindi pa ako nagmo-moisturizer. So, usually, ang una kong ginagawa, nagpapatak ako ng eye drops. Gustong-gusto ko itong mga Japanese eye drops na to. So, ito yung pinaka-mild. Ito yung gagamitin ko ngayon. Pinabili ko lang to kay mama from Japan nung nandun siya. Pero maraming nagbebenta nito online. Sa Shopee, punta kayo. Yung mga Roto-Z. Usually, 2 to 3 drops per eye. And itong mga eye drops, kapikit ako guys ha. Itong mga eye drops na to, malamig sila sa mata. As in, medyo maanghang sila sa mata. Pero itong orange nga, iyan yung pinaka-mild. Pero kung gusto niyo yung talagang hardcore, pag feeling ko talaga pagod na pagod yung eyes, kung ginagamit ko yung dark blue, yung Roto-Z, yun talaga yung pinaka-super strong na eye drops. Gumagamit ako ng mga eye drops na to at least 2 to 3 times or 2 to 4 times a day. So, nare-refresh and nalilinis nila yung mata. Talagang nawawala yung feeling pagod ng mata, lalo na pag lagi kayong nakaharap sa computer, cellphone. So, kailangan yung mga ganitong eye drops talaga. Okay, for the moisturizer, usually ang ginagamit ko lang talaga, itong Raguwuri sunblock with makeup base nila kasi moisturizing na siya tapos at the same time sunscreen mo na din siya. Pero recently, nung na-discover ko tong Natural Derma Project na tone up cream na to, this is for my Carry Shop. Ginagamit ko na din siya kasi nakaka-brighten up siya ng face. So, kahit wala talaga kayong makeup, ito lang moisturizer na to, okay siya. Itong Raguwuri na to, may brightening effect siya pero mas gusto ko lang yung pagka-brightening effect na to and dagdag moisturizer na rin siya sa skin ko. So, ayan yung itsura niya. Available na yan sa Carry Shop ko. So, lalagay ko yung link sa baba if ever interested kayo. Just going to apply that. Ito din yung ginamit ko nung Vice Cosmetics and Maybelline Powder Foundation comparison review ko. Nakita nyo kung paano niya na-brighten up na yung face ko. Di ba parang pumuti na yung face ko? Pero wag kayong mag-alala, wala siyang white cast. Kahit sa picture, parang mag-a-adjust na yung color niya sa skin tone mo. Pero nandun pa rin yung brightening effect niya na parang maaliwalas tignan yung face mo. Naglagay na ako ng lip balm kanina pero magdadagdag lang ako. Kahit anong lip balm na gusto nyo. Favorite ko talagang lip balm yung Lip Smackers. Sobrang effective nun. Kung alam nyo kung saan ako pwedeng bumili nun, guys, please let me know. May nakikita ko sa Shopee kaso medyo natatakot talaga ako mag-order minsan dun ng mga makeup eh. Of course, lagyan nyo din yung leeg nyo ng moisturizer. Kasi yung leeg natin, isa siya sa pinakaunang nag-age na part ng katawan natin, yung skin. Ayun, share ko lang. So, once na-absorb ng maigi ng skin nyo, yung moisturizer, now it's time to apply sunblock. And wag na wag nyong ini-neglect yung sunblock nyo, guys. So, sa una, hindi natin talaga nakikita yung effect niya. Parang feeling lang natin, dagdag lang yun sa skincare routine natin, makeup routine natin. Pero habang tumatanda tayo, dun siya mas lalabas yung effect kasi mapapangalagaan niya nga yung balat nyo from the harmful, you know, effects of the sun. So, again, I'm using this Raguwuri sunblock. Paubos na nga siya, pero favorite ko talaga tong sunscreen na to. Meron na siyang 50, SPF 50, PA+++, tatlong plus. Tapos ang kagandahan sa kanya, kung talagang gumagamit din kayo ng makeup base na rin siya. Ilagay ko lang din yun sa buong face ko. And alam nyo guys, mas maganda na kapag gumamit kayo ng sunscreen, at least 30 to 40 minutes kayo lumabas ng bahay, ilagay nyo na siya. Pero kung nagmamadali kayo, no choice tayo. Basta ang mahalaga, maglagay lang tayo ng sunscreen everyday na alis tayo, lalo na pag sa arawan talaga tayo nagpupunta. Alam mo yun, lalo na pag daytime yung jobs nyo or yung pasok nyo sa school. 'di ba? Para mas magtagal siya bago kayo ma-expose sa araw. Pag lumalabas ako ngayon, as in talagang hindi ako nagfa-foundation na and nagko-concealer na, lalo na pag wala naman akong mga masyadong maraming blemishes and pimples or whatever, meron lang ako ngayon ganito bago. Pero usually pag na-brighten up na siya ng moisturizer ko, ayan katulad ngayon, hindi na ako masyadong nababother sa mga ganyang blemishes. Like, okay lang akong lumabas kasi as in ayoko na yung maraming nakalagay sa face ko na makeup, foundation or concealer sa special occasions na
lang talaga ako nagme-makeup. Kahit powder guys, kahit powder hindi. Kasi hindi naman ako oily skin. Pero kung oily skin kayo, mag-powder kayo. Go ahead lang, be my guest. Do whatever you want. Kung ano yung nag-work na pinakamagandang paraan para sa inyo, go lang. Pwede naman tayong mag-achieve ng natural makeup look using foundation or concealer or powder. It's just that kaya ako tong tinawag na super duper ultra mega natural na makeup look kasi as in hindi ako gumagamit ng foundation and concealer and powder or any base makeup sa pang everyday makeup look ko. Okay, so sa kilay naman, ito yung paborito kong gamitin talaga. May go-to eyebrow pencil, may everyday eyebrow pencil. So my favorite is the L'Oreal Brow Artist Pencil. I have two shades right here. Ang ginagamit ko talaga yung gray kasi mas mukha siyang natural. Pero since ganito na yung color ng hair ko, medyo nag-lighten na. So pinili ko na tong parang light brown na shade na to. Hindi naman light brown, parang sigurong brown or medium brown, parang ganun. Ito yung ginagamit ko. 3-in-1 na siya. So meron siyang spoolie. Ayan, meron siyang spoolie. Tapos ito yung pencil. Pencil nito, hindi masyadong waxy, hindi masyadong creamy, tapos parang sobrang natural ng dating. Sa una, kala mo nga hindi siya kukulay, pero sobrang natural ng dating. Ayan no, nakikita nyo ba yung texture niya? Promise guys, ang gaan nito sa kilay, tapos hindi siya yung malagkit. And then, meron din siyang powder. Ayun, kaya 3-in-1 siya. Ayan. Powder. So, nung una, hindi ko talaga ginagamit yung eyebrow powders ng pencil na to kasi parang iniisip ko, hindi ko naman kailangan. Hindi ko rin naman sineset yung kilay ko nung eyebrow powder na to. Okay na sa akin yung eyebrow pencil na to. Kasi nga, mas gusto ko yung natural lang yung dating niya. So, pencil lang. Ayoko nang dagdagan ng powder kasi feeling ko mas magda-darken. So, parang mas madedefine yung kilay mo. Ayoko nang ganun. Pero one time, na-intriga lang ako. Parang pinaglaruan ko lang siya. Guys, nang tinry ko yung powder without the pencil, mas nagmukha siyang natural. Simula nung na-discover ko na yon, mas ginagamit ko na lang yung powder kaysa dun sa pencil. So, yun yung gagawin natin today. Pero pag feeling ko kulang ng coverage, pagka lalo na sa mga sparse areas, ginagamit ko na yung pencil sa parts na yun. Yan ang kagandahan kapag inaalagaan nyo yung kilay nyo, tapos pagka pinapa-shape nyo na, i-fill in nyo na lang siya, hindi nyo na kailangang i-retrace yung shape niya. Nakikita nyo? Of course, mag-fade ng konti after a few hours, pero hindi siya masyadong halata. Alam mo yun, konting retouch lang, pwede na. Pero ako, hindi ko na nga siya talaga nire-retouch eh. Kasi, mukha lang natural pa rin yung dating niya. Hindi siya ganun ka-define, pero mas nagmukhang buhay na yung kilay natin, hindi na mukhang Mona Lisa. Mukha lang siyang natural tignan. So, next naman, maglalagay tayo ng eyebrow mascara. Minsan, hindi na ako gumagamit nito, pero pag mas marami lang akong time, naglalagay pa rin ako kasi mas naseset niya yung kilay para hindi siya gumagalaw-galaw. Ang mga eyebrow mascaras para silang hairspray ng kilay nyo. So, ito palang ginagamit ko is yung Benefit Gimme Brow. I really love it kasi saktong-sakto yung size niya. Ayun o, ang liit lang ng wand niya. So, the shade I'm using is number 3. And, ibabrush ko lang yan dun sa buhok ng kilay ko. Sa buhok ko lang nga. And yung direction na ginagawa ko usually is pataas. Tapos, pagdating dito sa tail part, back into place. Ganun lagi. Okay, next step na tayo. Para ma-achieve nyo tong super duper ultra mega natural makeup look na to, maglagay lang kayo ng kahit na anong cheek tint. Kahit na anong cheek tints gusto nyo. Ako kahit na anong ginagamit ko. Skin potions, of course. Pero ito yung current favorite ko. Is the Magical Posh Cosmetics. Guys, kung nakafollow kayo sa Instagram ko, and kung napapanood nyo yung IG stories ko, nakita nyo na siguro to. I really love this Magical Posh Cosmetics. It's called the Cloud La Magic Tint. Nung una, medyo skeptic akong gamitin siya. Kasi ito yung mga tipong color white siya. Pero once na binlend mo, nagiging pink siya. May mga na-try na akong ganun before. Tapos parang, alam mo yun, parang wala lang. Okay, sige, nagiging pink siya. Pero after a while, nawawala na rin. Pero guys, iba to. Promise, iba siya talaga. And yes, hina-hard sell ko siya sa inyo dahil gusto kong matry nyo siya talaga. Dahil ang ganda niya. Yung texture niya, pagka binlend nyo, para siyang velvety. Tapos may pagka-matte yung finish niya. Pero hindi yung drying. Alam nyo yun, after some time na mas nag-set na siya sa balat mo, parang natural na lang yung feeling mo. Natural na lang yung dating niya. And alam nyo ba yung effect niya? Sobrang natural rosy cheeks. As in, sobrang natural. Kahit pagpawisan na kayo, mag-oily skin na kayo, nandun pa rin yung pagka-rosy cheeks nyo. Tapos, a little goes a long way pa. Nakita niyo yung nozzle, yung sa pump, di ba pink? Sobrang konti lang. Like, as in, ganyan lang. Nakita nyo? Dot lang talaga muna. Pwede nyo namang dagdagan. Tapos, i-blend nyo lang ng isang finger nyo. And, i-blend nyo lang siya kung saan kayo usually
namumula. Oh, light pa lang yan, pero pwede nyong dagdagan yan. Pero lalagyan ko muna yung kabila para mas alam ko kung paano ko siya papantayin later on. Oh my god, naparaming yung lagay ko dito sa kabila. Gaya ng sinabi ko sa inyo guys, na kung a little goes a long way, lalagay ko nga yung iba dito sa kabila. Ayan no. Konti lang talaga dapat. Sorry. Nakikita nyo na yung pagka-pink niya. Ingat-ingat lang din kayo kasi baka malagyan yung ibang part ng face nyo. Pag pink siya talaga, nalagyan ko yung ilong dati. Yan. Nakikita nyo? Diba? Parang alam mo yun, rosy cheeks lang talaga. Pwedeng yan na siya. Pero kung gusto nyong dagdagan, dagdagan nyo. Basta the key is to apply it gradually para yun, hindi kayo mabigla. Nakikita nyo, kahit binibuild up yung color, subtle lang siya. So, mas natural siyang tignan. And guys, ang bango niya, parang very powdery. Nung una nga skeptic akong gamitin siya, pero nung na-try ko na, ayoko na siyang tigilan. So, ayan. Ang ganda. I love it so much. Okay guys, ayan, patapos na tayo. Sa mata, wala talaga akong nilalagay na kahit na ano. Minsan lang kapag feel ko, naglalagay ako ng mascara. Pero usually talaga, mas madalas talagang hindi. Pero minsan, nag-curl lang ako ng lashes ko. Para alam nyo yon, just to open up the peepers a little bit. Ayan, nakapag-curl na tayo. So, it's up to you kung gusto nyo maglagay ng mascara. Ako talaga, hindi na. So, pagdating naman sa lips, of course, alam nyo na yon kung ano yon. Gaya ng sa cheeks, kahit na anong lip tint pwede nyong ilagay. Basta tint, basta yung mga natural looking. Pero, recently, na-discover ko din to. Parang ang ganda lang tignan kasi, ang fresh, pero parang ang dating medyo MLBB or my lips but better na lip color. Usually, lip tint ang ginagamit ko. Mga water tint. Pag gusto ko ng medyo mas may kulay, yung kinagamit ko yung mga velvet tints, parang ganito, yung sa Skin Potions. Ayan, yung mga velvet tint kasi mas pigmented yung mga ganito kaysa sa water tint. Pero ngayon, medyo nahihilig ako dito. So, this, the Inga Flat Liquid Lipstick. Again, kung pinapanood nyo yung IG stories ko, kung nakikita nyo yung IG stories ko, na-feature ko na din to doon, guys, long-lasting din siya. So, this in the shade Coral Cocoa. Available na rin to sa Kaya Shop ko kung interested kayo. Ito yung color. I like it so much. Guys, this liquid lipstick dries matte. Pero bago pa siya completely matuyo na mag-set as matte, biniblend ko siya ng fingers ko, parang dab-dab, para mas magmukhang natural siyang tignan. Dab-dab lang. Guys, kung may nakikita kayong something weird sa ilong ko, hindi ko langot yun. Nagbabalat yung ilong ko. Kasi ewan ko, natuyo yata sa aircon. Ayan. Oh my god, ang ganda niya talaga. Tapos kung ayaw nyo ng sobrang matte yung feels, pwede kayong magdagdag ng lip balm para hindi matte na matte yung finish niya. Tapos, tsaka nyo lang siya ulit i-blend using your fingers. And that's it. Wala akong masyadong pakialam dyan. Basta once na masuklay ko na lang siya, okay na yun. Kahit sang direction na siya. Wala akong pakialam sa pang-araw-araw na buhok ko. So, this is the final makeup look. This is my super duper ultra mega natural makeup look. Nakita niyo naman na very natural lang siyang tignan. Walang masyadong nilagay, pero fresh pa rin. Even until at the end of the day, itong mga makeup products na ginamit ko, tumatagal talaga sila. Siguro konting retouch sa kilay or sa whatever. Pero konting punas lang ng pawis, konting blot lang ng oiliness, okay na. Hi guys! So, kakauwi ko lang galing gig. Kumain na ako and all. Uminom ako ng favorite kong lemonade, yung may minty effect siyang ganun. Pero nandun pa rin yung pigment nung Inga Flat Liquid Lipstick ko, diba? Tapos rosy cheeks pa rin ako. So, kahit pinagpawisan na ako at medyo naging oily, sabi sa inyo, hindi agad nahuhulas yung Magical Posh Cosmetics na Cloud La Magic tint na yon. And my kilay, it's still there. Medyo nag-fade nga lang siya dito sa middle part. Syempre naging oily kasi dito sa noo ko. Nangarag ka na, nag-makeup ka na and all ng clients. Pero still. Pero actually wala pang retouch yan. Hindi ako nagpunas ng pawis or nag-blot ng oil. Hindi na gano'n na parang brightened up yung face mask. You can see, kita na yung aking pimple scar dito. Pimple wound dyan. Pero pag malayo, fresh pa rin. Rosy cheeks pa rin. So, ayun, pagkatapos na nilalagay ko lang siya dito sa kit ko, yung mga ginamit ko. Nagdadala na lang din ako ng extra lip tints para kung gusto kong palitan yung lip color ko or whatever. So, ayun, lagi akong may mga extra lippies dyan sa aking kit. Pero yung mga essentials ko na favorite ko right now, nandyan sila sa kit ko. Kung gusto nyong maglagay ng konting concealer, kung meron kayong maiko-conceal, go ahead lang. Pero ako kasi,
usually talaga sa pang-araw-araw ko, yan lang yung ginagawa ko. Yan lang yung mga makeup products and skincare na ginagamit ko. Kumakahol yung aso namin. So yes, that's it for my super duper ultra mega natural everyday makeup look. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nagustuhan nyo rin tong video na to. And kung meron kayong mga sariling favorite nyong pang everyday makeup products or skincare, i-comment nyo naman sa baba para share lang tayo. Ganun. Nalagay ko sa information box lahat ng mga ginamit ko, pati yung kung saan nyo sila pwedeng hanapin. And kung mahanap ko yung mga price nila, lalagay ko na rin doon para sa sarili ninyong reference. Thank you so much for watching this video, and please don't forget to subscribe if you haven't yet, and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Thank you so much again for watching this video, and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission.